Sir, ma'am. Good afternoon, sir, ma'am. I'm Cadet First Lieutenant Dino Janaro J. Reflecting on the second class journey, challenges, growth, and transformation. So, number one, what important lessons or realizations have made a difference in my life as a student and as a person? So, nowadays, I'm a second class officer. We need to, my important lessons was to enhance and maintain my time management between my ACADS and the organizations because this is the part dito ako nagsimula and kailangan natin i-maintain in order to organize between the ACADS and the organization kasi dito tayo matututo paano magsimula ng ating buhay para paano natin aayusin ito. My realizations as a student to spread as one moral values din. Hindi lang sa pagiging organization, yung pagiging self-care, pati sa students din, lalo sa mga fourth class na kailangan natin i-adapt yung ating moral values, especially leadership. And as a person, nowadays, kailangan natin maging effective, especially in terms of communicating sa isa't isa. Kasi kailangan natin 'to, ng coordination para makaiwas tayo sa mga issues or problems na kailangan nating dapat i-solve o ayusin. Isa pa yung pagiging more understandable person tayo sa isa't isa. Kasi may mga iba't iba tayong scenarios na nagaganap sa mga organization, perspectives na pwede natin mai-build as relationship sa isa't isa. Isa pa yung na-realization ko or learnings sa pagiging estudyante ko ay yung maging critical thinking ka or mag-build ng improvements or sa enhanced mindset when it comes to decisions making. Kasi meron tayong di lang sa pagiging estudyante and as a person na rin in real life, meron tayong fino-focus na challenges sa totoong buhay. And dito na nga ine-enhance na natin sa loob ng organization yung mga ating challenges or problems na te-take natin as opportunities na malilid into success. So that's for the number one. Next po, number two, can you describe your journey from being a cadet officer applicant to becoming a second class cadet? Nung sa una, nung ako'y aplikante pa lang ng CO, wala pa akong masyadong alam sa mga part ng organization and alam ko sa first impression ko pa lang, alam ko nakakatakot na kasi yun yung iniisip ko, parang scout ranger training. Kaya mas kinakabahan ako. Ayun, nung aplikante pa lang ako, sunod-sunod lang talaga, Sunod lang tayo sa mga higher officer and bawat mga pagsubok,
take lang ng take kasi as part naman ito ng goal, wala namang mawawala. Basta kung gusto mo naman i-take itong pagiging aplikante mo, CO, take lang ng take as a risk. Kasi para naman ito sa atin, eh, sa sarili and para sa kinabukasan din. Yun yung sabi ko nung ako'y aplikante pa lang and enjoy the process lang, enjoy the process. Kahit masabi natin low moral tayo, nandiyan naman sila, eh, nandiyan naman yung ating mga ka natin na nagpapasaya. Tulungan din ang sarili para magpasaya. Kahit ayun, nakaka-pressure din and nakaka-stress. Isipin lang yung samahan ng isang family sa organization. Enjoy lang yung training, enjoy lang. At first, sa mga during the training, madami din akong nakikilala ng mga officers din. Akala ko yung mga first class lang ngayon pero hindi rin pala. And nakakasama din namin, masaya din na nakasama din namin sila. Di lang sa akin pero sa lahat din ng kabatchmates ko. Marami din ako natutunan nung ako'y aplikante. Mga samahan ng dating second class, mga kalokohan din. Di lang naman sa kalokohan, pati mga aral din na napupulot. Mga silent drills din. Mga yung aral na napupulot din sa loob ng organization kung paano yung proseso ng ganito, paano yung eksena ng pagtuturo, and being as one a good model leadership. Ngayon, nung ako'y second class na, lahat ng ina-adapt natin ng dating second class at ng mga first class, kailangan i-adapt natin generation by generation yung mga sariling pagtuturo. Siyempre yung isa na rin yung pagiging role model sa kanila lalo sa mga bata natin na fourth class at sa mga upcoming pa na mga aplikante. To be a good leader talaga. Nung CEO pa lang ako, akala ko simple lang yung mga gantong training pero nung mga darating na panahon, unting-unting nasasanay na tayo hanggang sa ayun, dumating na tayo ng second class meron ng mga privilege and ayun, meron tayong mga sariling gagampanin na kailangan natin i-take charge talaga. Tsaka sabihin natin nung ako yung aplikante, tamang sunod-sunod lang tapos dapat sa mga bawat training inaalam natin and natututo din tayo. Pati hanggang sa ngayon as second class officer, gano'n pa rin, natututo pa rin pero kailangan natin magbago. Na gagawa pa rin tayo ng mga mali, pero kailangan natin din minsan iayos at itama din. Proceed tayo sa number 3. For me, number 3, how has your relationship with your batchmates developed from the beginning to where you are now? For me po, sir and ma'am, dati parang nale-left out ako sa kanila kasi 'di ko sila kilala, tsaka mga ibang course din, ibang mates ko rin kasi mga second year sila. Pero habang tumatagal yung training namin, nage-get to know na namin yung isa't isa. Kasi dun pa lang as batchmates,
dun palang masasabi na natin na kailangan parang isang pamilya tayo dun. Hindi kailangan, parang dun na tayo as one family. Parang tinuring ko na rin silang mga ati't kuya. Well, brothers talaga halos. Nung sa una hindi talaga kami magkakilala, eh, pero hanggang sa unti-unti na kami nagkakilala hanggang sa ngayon, na kami, bonding each other mula samahan talaga isa't isa. Meron ding hindi lang din sa samahan pati sa mga quotients din pagdating sa mga alam niyo yun, yung mga point sa ayun. So, pagdating sa relationship, parang mag-jowa talaga minsan nag-aaway-away din pero kailangan din natin ayos. Kailangan nating ayusin yung mga bagay lalo't may isa o lahat nagkakamali din. Kaya caution pero dapat meron din respeto at pagmamahal sa kapwang isa, batchmates din. Proceed to number 4. What advice would you give to my past self and what would you like to tell your future self? So, an advice I would give to my past self, learn from the mistakes and keep carrying on your journey. Huwag kang susuko hangga't hindi pa naabot or satisfied sa goal mo. And I would like to tell to my future self, proud ako sa'yo. Aim for the best. Kung alam mo naman sa sarili mo na kaya mo, go for it. As long as may tiwala ka sa sarili at kung meron man opportunity, go and grab it. Huwag kang susuko hangga't wala ka pang na wala ka pang na hangga't wala ka pa natatapos. Wala lang and alam kong kayang-kaya natin 'to.